we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nagkagubot atol sa liga sa basketball sa usa ka barangay sa Davao City. Sumala pa, nagsugod ang kagubot atol sa Kinanchaway. Ani ang report ni Jandy Esteban. Nagsinumbagay, binunalay, ug nagsinipaay. Mao kini ang nahitabo sa Liga sa Basketball sa Barangay Maa, Davao City nga giorganisa sa Sangguniang Kabataan Council. Inay maglingaw-lingaw sa dula, nagkagubot na hinuon. Dula kuno kini tali team sa Purok del Pilar ug Gem Village sa maong barangay. Una pa kini nahitabo, makita nga nag-free throw pa ang player sa Team del Pilar nga mo'y lamang sa dula. Dihang kalit misulod sa courting lalaki nga naka-short pants ug sandog itom nga nagtan-aw ra sa dula, dayon giduol ang naggunit sa bola ug didto na nanakit. Hangtod sa nagkarambola na. Accordingly, nasuya po no sila sa pikas kay di lamang na ang score. Unya, actually, it was rooted lang sa mga fans no, nga nagpasuya ay. Ginaimbestigahan pa sa autoridad kung doon na ba'y nagsugal sa mong dula. Sumala sa kapulisan nga ang lalaki nga nagpasiugda sa kasamok na ilhan nga mao si Abdul Wadab Pinto, 21 anyos, apan nakasibat na. Daan na sabdaw kini nadakpan kaniadto, human malambigit sa illegal nga sabong apan nakapiyansa. Ang usa ka player nga mao'y nagrabihan sa kagubot, wala na mihatag og pahayag, apan desidido daw kini nga mopasaka og kasong less serious physical injuries batok kang Pinto. Wala usab daw nakigkoordinar ang organizer sa mong event sa kapulisan. Both government or private initiated nga mga activities sila. Binasa mga ingana. Ga-coordinate nga diri sa office para mabutangan nato og security detail. So sad to say kanto wala nag-coordinate sa ato. It's a lesson learned. Next time they should have coordination with this office. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Sobra 80 ka tuig nga punuan sa Acacia sulod sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City ang natumba atol sa kusog nga ulan ug hangin. Parte sa school building ug pipila ka nakaparadang sakyanan na danyos. Ani ang report. Adlawng Sabado, dungan sa pagbunok sa kusog nga ulan ug hangin, kalit nga natumba ang dakong punuan sa Acacia nga anaa sulod mismo sa campus sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City. Tungod sa kadako sa mong kahoy, nadamyos niini ang parte sa school building nga anaa sa iyang atubangan. Samtang ang sakyanan sa tungaan nga gidunarsab sa mogs, di na maitsura human nadatugan. Hinoon, walay nasamdan o kinabuhing na angin sa insidente. Kay wala may klase, so walay kinabuhing nga nakalas. Wala pod kayo property nga mga sakyanan kana ra yung school vehicle nga ribo. Human ang pila ka katuigan, natumba gayod kining karaan nga punuan sa Acacia dinhi sa Misamis Oriental General Comprehensive High School. Sumala pa sa mga karaang residente dinhi nga ang maong kahoy nakasaksi pa sukad sa panahon sa mga Hapon. Dugay na ni Second World War nanana siya. Napay mga istorya nga ang mga dinakpan sa Hapon, mga Amerikan o Pilipino ipangbitay kuno
diha nga kahoy. Istorya lang po na. Hinoon, adlawng Lunes, gilayon sab nga miadto mga personahe sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD alang sa clearing operation. Ang ubang parte sa kahoy nga mapuslan pa nakatakdang himuong lamesa sa mga maestra. Pasalig karon sa tunghaan nga bisan man sa hitabo, dili kini makababag sa ilang pagtudlo. Labi pa nga abli sa klase na karong sunod nga semana. Ang building i-repair gina. Repair na kaligon na nga building. Partially kana naman sa gawas, sa koridor ra siya. Koridor ang sulod sa classroom wala gyud. Ang koridor tungod ani mo na natulo, na damage ang atop. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa bugas, apektado na sab ang mga karenderya. Gani sa Davao City, dunay 5 pesos nga pagsaka sa presyo sa matagkap sa kanon sa mga karenderya sa Bangkiruan Public Market. Ano yung report ni Argil Relator? Padayon gihapon ang pagsaka sa presyo sa bugas. Gani sa Davao City, kung iadtong milabayng semana, kapin 45 pesos pa ang presyo sa matag kilo sa bugas. Karong semanaha, sa pagpanubay sa GMA Regional TV, ni saka na sab kini ngadto na sa 50 pesos per kilo. Tungod ni ini, apektado na sab ang mga karenderya owners sa syudad. Gani, gikan sa 10 pesos matagkap o tako sa kanon kaniadto, karon tag 15 pesos na kini. Kinahanglan matud pa mohabol ang mga karenderya owner sa pagsaka sa presyo sa bugas aron sab dili sila maalkansi. Hinoon, nagpabilin ang kalidad sa bugas nga ilang ginalungag ug ang ginaghanon sa ilang takos. Gikan man god sa 1,100 pesos kaniadto nga 25 kilos nga bugas nga ilang ginakompra gikan sa supplier. Anaa na matud pa kini karon sa 1,400 pesos. Busa, bugat gayod ang dakong pagsaka sa presyo. Ano mo nagsugod og pasaka, ma'am? Mga 3 days ago. Kay ang mga manggod diri is painitan lang siya. So kami kay among customer manggod nagamami siya tapos ginaparisan lag rice. That's why kanang nisaka po sila, nisaka na lang po mi kay lisod jud kaayo sir kay nisaka na mahal ang mga presyo pa ito no. 15 bago namin nag 15. Mahal ng bugas. Sa pagsaka sa presyo, apektado sab kaayo ang mga mamalitay. Mahal siya compared before na tag 10 pesos lang which is affordable. Karon kay mahal na siya for me. Since nag-board lang mi diri sa Davao, so pricey siya kasi 5 pesos talaga yung difference. Plus, pag sa labas kumakain, mas mafe-feel mo kasi parang doble or almost doble ang price ng rice. Sa problema karon sa nasod sa pagsaka sa presyo sa bugas, gibutyan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mao sa nagdumala sa Department of Agriculture nga ginabantayan sa gobyerno ang supply ingon man ang presyo. Ug sa karon matud pa, ginalauman na sab ang kining harvest o ani sa mga lugar sa Isabela, Nueva Ecija ug dinhi sa Mindanao ang North Cotabato. Busa lauman nga sa mga mosunod nga bulan ang taas nga supply sa palay ingon man kining mga bugas ug lauman sab ang pagbaba na sa presyo. Ginalantaw nga pipila sa mga rason nganong taas kayo ang presyo mao ang pagsaka sa presyo sa farm gate price ingon man ang importation sa rice inputs ug sa mismong bugas. Kauban si Metro Alwin sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. 17 anyos nga lalaki sa Tagoloan, Misamis Oriental nga misulay kuno pagpangawat sa Tagoloan National High School ang patay human makuryentihan. Anyang report. Emosyonal nga miatubang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang inahan nga itago nato sa alias Neneng nga gisaysay ang tinuod kuno nga nahitabo siyang minority edad nga anak nga si alias Manuel, 17 anyos. Si Manuel nakaplagan patay sulod sa Taguluan National High School. Nakamaskara og itom og nakahigda duol sa linya sa kuryente. Nakurat kuno ang inahan sa nahitabo sa iyang anak. Buotang bata ug taas matud pa ang pangandoy niini sa iyang kinabuhi. Ingon ko sa iya nga di, makuha na lagi na nimo nang hindi pangandoy nga cellphone kay eskwela ba yan siya kinanglan jud na makapadala imong magulang. Ato ada yun kang palitan kung pila atong mapunan kay naaman kay purpose. Aminado ang inahan nga lisod ang ilang kahimtang
Labi pa nga pagpananggiti lang ang panginabuhian sa iyang bana. Dako ang iyang pagtuo nga naimpluwensyahan sa barkada ang anak. Nagugani siyang papa nga. May istorya sa si Bibi ka ako ga istorya po ko sa iya nga. Di kaya lagi ng mga barkada kay mga perisyo. Base sa investigasyon sa Taguluan Municipal Police Station, nga misulay kunog pagpangawat ang biktima sa mga gamit sulod sa tunghaan. Didto kini nakit-an dapit sa shielded metal arc welding Consmao Room. Kapin 4 ka oras na sab kining patay, diyang nadiskubrihan. Ang amog yung nakita ang motibo is theft or robbery kay kinural man ang eskwelahan. Tapos among gitrace dito ang yang giagian nga mga kuan sa kural is gipangbali pa kanya ang mga kalamonggay. Tapos miambak sa kural tapos nisulod siya sa usa ka room. Nang hinaot ang kapulisan nga magsilbing leksyon sa publiko, ilabi na sa kabatan-unan nga dili malambigit sa dili maayong binuhatan. Disposition ani nagpaabot mi sa ginikanan noon sa ilahang kuan ang complain ba sila og dili na amo lang ipaabot. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpositibo sa drug test ang basketball player nga nadakpan human makuhaan ug matud pa illegal nga droga sa checkpoint sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Dinhi sa checkpoint sa lasang sa Davao City nadakpan ng 25 anyos nga basketball player nga gilang si Charles Justin Ramal Lazarte. Alas 6 Lunes sa buntag. Sumala sa kapulisan nga dihang nagpahigayon og inspeksyon ang Personalized Task Force Davao sa iyang sakyanan, nakita ang usa ka transparent nga pakete nga dunay sulod nga daw puti nga powder sa coin tray duol sa Manibela. Nagduda ang otoridad og sa dihang gisuta pakete di ay sa gituohang shabu. While nagkandak og checkpoint inspection ng ato ang kapulisan ug ang Task Force Davao, nakita sa sulod sa sakyanan sa giprag-iyahan sa usa ka basketball player ang usa ka sachet nga shabu. Wala pa'y pahayag ang dinakpan. Nakuha gikan kaniya ang 0.20 grams sa gikatahapang shabu nga nagkantidad og 3,200 pesos. Nagpositibo sab siya sa drug test. Adlaw Martes nagpiyansa na among basketball player dugang sa DCPO nga notado na kuno ang dinakpan nga gagamit og illegal nga droga. Kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok kaniya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ka mga balay nga duol sa usa ka moske ang nasunog sa Butuan City. Girespondihan gilayon sa kabubiruhan ang sunog sa Puruksais, Barangay 26 New Society Village, Butuan City, Domingo sa hapon. Naglisod matod pa sila sa pagpakgang sa kalayo tungod sa gagmayng dalan. Digkit sa batod pa ang kabalayan hinungdan nga paspas mikatag ang kalayo. Gilayon sab ng gawas ang mga Muslim nga nagampo sulod sa moske diyang nahitabo ang sunog. Gihikling usab padulong sa Barangay Covered Court ang kapin 50 kabagbanay sa lugar. Wala hinoy na angol atol sa insidente. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog nga padayong ginasuta ang hinungdan. Dakpan ang top 5 most wanted person sa Pulumulok South, Cotabato tungod sa kasong rape. Ang biktima, usa ka menor de edad nga anak matud pa sa igagaw sa sospek. Ani ang detalye sa report ni Abby Caballero. Pinaagi sa warrant of arrest, balhog karon sa Pulumulok Municipal Police Station ang 46 anyos nga si Roberto Padillo, usa ka laborer nga residente sa Barangay Magsaysay, Pulumulok South, Cotabato. Gipasakaan kini og kasong rape through sexual assault. Ang biktima usa ka 9 anyos nga babayi nga matud pa anak sa iyang ig-agaw. Nahitabo matud pa ang maong krimen Mayo 16 karong tuiga. Apan ang sospek gipanghimakak ang maong aligasyon. Anak mo to sa kumpinsan, tapos pasangin lang ko lang nga ako na kuno nag-rape ato katong iyang anak, pero dili ako nagguan na to. Dugang paniini wala siya ni adtong higayuna sa giingong pagkahitabo sa krimen. Nang wa pa ko nagagihisa na, pag uli na mo ana, hapon namin nakauli. Natingala lang ko ang iyang bata na hitabo, alas 8 sa buntag. Gikonsiderang top 3 most wanted sa municipal level si Padillo, top 5 most wanted sa provincial level ug top 10 sa regional level.
tago-tago din sa natin sa Silubay 8, Plumulok sa Cotabato, so doon natin sa Hinuli. Lahat ng wanted is walang puwang sa Plumulok, no? Basta cited natin, hulihin talaga namin yun sila. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka iro sa Zamboanga City ang halos maputol ang nawong ug adunay dakong samad sa liog. Human kuno gitigbas sa silingan sa tag-iya. Human gipasangilan gikaon ang ilang manok. Ani ang report ni Chris sa Dapitan. Halos maputol ang nawong ug adunay samad sa iyang liog. Kini ang kahimtang sa binuhing iro ni Ramil Bukoy sa Talabaan, Zamboanga City. Human matud pa gitigbas sa iyang silingan nga nailhang si Dennis Alfaro. Tungod sa grabeng samad nga nahiaguman sa iro, gilayon kining gidala sa usa ka pribadong veterinary clinic sa syudad. Gani, kining usa ka animal welfare advocate group nagtinabangay aron makakuha og hinabang alang sa pagpatambal sa maong iro. Yung tinahi, parang 10 stitches ata yun. Naka-NGP siya para makakain. Kasi hindi man siya maka-chew. Paano muna siya, ano muna yung health niya. Kasi ang initial na sabi ni Doc Anton, kailangan ng skin transplant. Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar apan wala sa ilang balay ang sospek. Sumala pa nga nasuko si Alfaro human kuno gikaon sa iro ang iyang manok. Ubos sa Animal Cruelty Act o RA 8485, hugot kining gibawal. Pwedeng mapriso ang bisan kinsa nga mulapas sa maong balaod ug dili moubos sa usa ka tuig. Sumala sa Regional Animal Welfare Office. Surason ng manok do ya mata do manok suyo. Ya morde. Pero manada kanya mira ma'am, akusta lang do sil iro. Era mang kwento lang kita naman tinatahang ng iro. Dapat tawagin mo yun may-ari ng aso, sabi mo, sir, yun aso mo, sinain yun manok ko, damage to property, pwede ako mag-file case sa inyo, or hindi ba babayaran ninyo yun manok. Ang problema, yun hacking kasi cruelty yun. Sa karon, anaa sa maayong kahimtang ang iro. Gilaraw karon sa tag-iya sa iro nga pasakaan og kaso ang silingan. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Samdan kining mga sakay sa usa ka minivan dihang nahagbong sa usa ka sapa sa Purok 7 Barangay Banglay, Tangub City, Misamis Occidental Sabado sa hapon. Sumala sa kapulisan, 11 kasakay sa minivan nga gilangkuban sa 3 ka bata ug usa ka person with disability ang nakahiagom og mga pangusalawas tungod sa insidente. Gikan sa Huyuhoy, Tangub City ang magbanay ug pauli na unta sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur dihang kalit nawad-an og break ang sakyanan ug midiretso sa sapa. Giling gidala sa ospital ang mga nasamdan ug anaa sa maayong kahimtang. Dead on the spot ang 2 kasakay sa motorsiklo dihang nabangga sa military truck sa 39th Infantry Battalion sa National Highway sa sitio Malaang, Barangay Poblasyon, Makilala, Cotabato, Biyernes sa hapon. Nailhan ang mga biktima nga sila si Emily Abella nga mao'y nagmaneho sa motor ug angkas nga si Fermolito Daplin. Sumala sa kapulisan, gisubay sa mga biktima ang Cotabato Davao route ug dihang miabot sa pakurbada nga bahin sa kalsada, nag-overtake matud pa kini sa usa ka bus. Nag-overshoot kini sa Picas Lane ug mibangga sa military truck. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa truck nga nailang si Private First Class Roniel Almazan Bacor, samtang ginahulat kumupasaka og kaso ang kabanay sa biktima laban kaniya. Patay ang driver sa usa ka fish carrier truck dihang nadisgrasya sa Barangay Upper Inuman, Sindangan, Zamboanga del Norte. Gilang driver nga si Antonio Saavedra, 69 anyos, residente sa Barangay Lanzones, Zamboanga City. Sumala sa rescuers, naipit ang driver atol sa aksidente hinungdan nga gilen kining namatay. Sa investigasyon sa Sindangan Police, gikan Zamboanga City ang maong truck nga adunay mga kargang isda paingon unta sa Dipolog City, dihang nawad-an kuno kontrol sa truck ang driver ug nadisgrasya. Doon na pa kini kasugat ng motorsiklo sa Picas Lane nga nadamay sab sa insidente. Hinundluwas ang driver niini kinsa gilayong nakaambak. Nakig-areglo na sabang tag-iya sa maong truck sa pamilya sa biktima lakip sab sa tag-iya sa motor nga naangol atol sa insidente.
Parang ginabantayan sa pag-asa ang bagyo gawa sa nasod ug ang low pressure area nga anaa sa Apari, Cagayan. Samtang habagat ug localized thunderstorms sa magpaulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Uling nasiplatan ng bagyo sa gawa sa nasod sa 3,170 km sidlakan sa Northern Luzon. Sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa nga moigo kini sa nasod. Samtang ginabantayan sab sa ahensya ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga nasa 570 km sidlakan sa Apari, Cagayan. Doon na kini posibilidad nga mahimong bagyo. Trough niini ang makaapekto sa panahon sa Luzon. Sa Mindanao, habagat ang magdala og mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Samtang localized thunderstorms sa magpaulan sa ubang bahin sa Mindanao. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Gipang tanggal na sa mga tulungaan sa El Salvador City ang mga dekorasyon o mga dili importanteng butang sulod sa mga classroom. Kinisubay sa DepEd Department Order No. 21. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kaniadto pa lang milabayng bulan, giandam na ni Teacher Marites Lignes ang iyang classroom sa El Salvador City Central School alang sa pagbukas sa school year 2023-2024. Puno sa mga learning posters ug dekorasyon ang ilang classroom tungod makatabang kuno kini sa mga pupil sa ilang pagtuon. Apan karon, gipambaklas sa sab niya ang iyang gipamilit subay sa gipagawas nga DepEd Order No. 21 o ang pagbawal sa mga unnecessary artworks, posters ug tarpaulins. Sayang si Roy kay dako biya gasto. Kay bali grade 2 man so kinahanglan bitaw gina sila sir og kanang kuan. Sir na bali murag maka-attract sa ila. Aron sad ang kuan learning nila. Murag ganahan po sila eskwela. Busa ilang panawagan karon sa mga ginikanan sa mga estudyante, ingon man sa mga volunteer group, nga unta matabangan sila pagpintura sa mga classrooms tungod kinahanglan gyud kuno subay sa mando sa DepEd. Mihangyo sab sila sa mga adunay kapasidad nga mag-donate og pintura alang sa 42 ka mga classrooms sa eskwelahan. Mandatory good ang pintal nga color, DepEd color, which is ivory or beige or according sa among assistant school division superintendent, pwede po white. Mudawat ra gyud mi og pintal kung naa o kung kuan sa inyong kasing-kasing nga ikatabang na to sa eskwelahan. Ang El Salvador City Central School, ang pinakadakong eskwelahan sa El Salvador City, nga adunay kapin 1,500 ka mga estudyante. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapin 800 ka mga estudyante misamon sa gipahigayon nga Global Youth Summit sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Lakip sa giisgutan sa mong summit ang pagbatok sa fake news sa social media. Nagkatapog sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City ang kapin 800 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa syudad. Kinialang sa gipahigayon nga Global Youth Summit, misalmot sab sa aktibidad ang pipila ka youth ambassadors gikan sa South Korea. Pipila sa giisgutan ang pagpakabana sa mga estudyante sa hisgutan ng climate change, values ug leadership formation lakip ang health education. Apan usa sa mga highlights sa mga aktibidad ang pagbatok sa fake news kung disinformation nga katag karon sa social media platforms. Every post you are posting on the Facebook and any others has the potential to create ripple effects that can transform. They can transfer not only your screen, but it can transform all the people's lives. Provide an avenue for our young leaders to discuss pressing issues and potentially offer possible ideas to solve them. Nagpaygay na ang Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao o groundbreaking sa bagong headquarters ug operation control units niini nga itukod sa Zamboanga City. Nakatakdang sugdan ang pagtukod sa bagong complex facility sa Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao nga moabot sa kapin 11 hectares nga luna sa Special Economic Zone and Freeport sa Barangay San Ramon sa Zamboanga City. Ang kapin usa ka hektaryang luna niini pagatukuran og headquarters, 5 ka hektarya alang sa Regional Training Center samtang 5 sab ka hektarya alang sa uban pang operation units. Sa mga PCG complex facilities pagatukuran sab kini og pantalan, swimming pool, firing range, special operation obstacles, grandstand ug modern command center.
Matod sa PCG Southwestern Mindanao, ang maong infrastruktura makatabang kuno sa pagpalambo sa mga serbisyo sa PCG alang sa katawhan. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.